Sinasabi ngayon nito ni Laila de Lima, hindi pa po nagsisimula ang laban. Correct, defeatist. Kumbaga, pag natalo, hinahanda niya na yung audience. Hinahanda mo yung audience para sabihin, malakas talaga kalaban, di talaga kaya ng team natin yan. Bakit ko po naalala si Chot Reyes? Naalala ko po si Chot Reyes kasi dito sa sinabi ni Laila de Lima. Si Laila de Lima, kapapasok mo pa lang. Si Laila de Lima, kapapasok mo pa lang na kakukuha pa lang sa'yo bilang isa sa mga prosecutor. Hindi nga ikaw lead eh. Di ba? Feeling nyo ni Jokno, galing-galing namin, kaya kami nasama. No? Tapos ngayon sasabihin mo, dead on arrival daw. Alam nyo, pag ganyan po yung attitude, hindi pa po nagsisimula laban, nangangatwiran na si de Lima na malamang hindi matuloy ito. Kumbaga, pinabababa niya yung expectation ng kanyang mga kasama. Matalino kasi itong Ali. Nakita niya siguro, ano ba namang klaseng impeachment to? Ang numero 1, nilalagay mo kasi sa number 1, yung pinakamatinding yung kaso. Alam niyo po ba ang number 1 sa pinirmahan nitong mga congressman na to? Kung ano yung pinakamatindi nilang kaso? Yun pong plotting against the first family. Nag-hire daw ng assassin, di umano, itong si BP Sara, para mag-plot against the first family. Hindi, wag muna tayo dyan, Joel. Kung ikaw naghahanda ka sa laban, kasi kita mo yung si BP Sara. Tignan niyo yung attitude ni BP Sara. Ganun yung winning attitude eh. Ano sabi ni anong pag ini-interview si BP Sara? Sinasabi ba ni BP Sara ganito? Malakas talaga yung kalaban natin. Baka ako matanggal sa trabaho. Wala tayong magagawa. Hindi po eh. Handang-handa kami ng team ko. Gusto nga ng team ko ipaglaban na ipaglalaban kasi ng mga abogado niyang magagaling. Na yun na nga, no, yung ipaglalaban nila na ma-dismiss yung kaso agad-agad. Ano sabi ni BP Sara? Pero ayoko nun. Gusto ko na bloodbath. Alam niyo yung mga winning attitude. Ibang-iba talaga eh, no? Hindi pa nagsisimula, handang-handa kami. Handa na abogado ko. Mayroon na kaming mga estratehiya tungkol diyan. Gusto ko talaga dumanak. Yan yung mga banat ng mga taong winning. Yung mga defeatist, dead on arrival na daw. Pagpasok pa lang. Alam niyo kung bakit ganun? Matuloy man, nagbibigay na ng premyo si de Lima, nakita niya siguro mahina tong kinaso namin kay BP Sara. Nagbibigay na kagad siya ng katwiran kung bakit ang taas-taas ng expectation sa kanya, kung bakit sila matatalo. Crisam Salazar, yan yung mga yung pagdududang ganyan, ewan ko kung saan mo nakuha yung pagdududa. Sigurado ba yung pinagbilinan ni BP Sara na gagawin yung pinagagawa niya kung sakali? Yun yung tanong di ba? Kita mo yung pagdududa mo. Kaya nasabi yan ni BP Sara, siguradong sigurado siya. No? Siguradong sigurado siya. Ang ginagawa ni Laila de Lima, matatalo sila. Alam na niya matatalo sila. Pero ngayon pa lang, hindi pa nagsisimula. Blaming game na siya. Hindi kami natalo dahil sa akin. Hindi kami natalo dahil sa amin ni Jokno. Hindi kami natalo dahil sa aming mga prosecutor. Natalo kami dahil sa simula pa lang, yung mga senador ay ayaw ng
ayaw nang ipanalo. Kaya pag mga ganyan ng leader mo, yan yung magli-lead sa'yo, wala kayong tutunguhin yan. Bakit ganyan yung attitude ni De Lima? Baka wala naman kasing katotoran eh. Panay mga bintang na unexplained wealth. 'Di ba? Mga ganon. Tapos yung katiwalian sa kung ano po yung binibintang nila kaya sila nag-iimbestigasyon kay BP Sara, yun din po yung binibintang sa yung unexplained wealth. Bago ka po magsabi na unexplained wealth, kinakailangan mo po patunayan na may mansion si BP Sara, na sangkatutak ang kwalta. Alam ko ng gimmick yan eh. Kita niyo yung sinasabi nung hindi na raw mapipigilan. Sino ba nagsabi nun? Isa rin sa mga oposisyon eh. Hindi na raw mapipigilan yung pagbubukas ng bank account ni BP Sara. Teka muna. Meron ba kayong bintang kung magkano yung ninakaw ni BP Sara? Para nyo pabuksan? Meron ba kayong bintang na ninakaw ni BP Sara to at dinala dito sa account? Kayo po magpapatunay niyan. Na meron kayong account ni BP Sara na pinaglalagyan niya ng pera. At alam nyo po, sa kapapanood ko po ng impeachment trial, ang hirap pong, yan po ang isa sa pinakamahirap patunayan. Alam niyo po kung sino yung nahuhuli lang o yung kaisa-isa nilang napatunayan na may anomalya daw di umano, yung SALN tsaka yung kinita, si Corona. Bakit? Kasi kung magnanakaw ka di ba? Kung totoo magnanakaw ka, hindi mo ilalagay yan sa bank account mo at saka sa SALN mo. Ang totoong magnanakaw, putya, malinis yung SALN, no? Malinis yung hindi nakadeposito yan sa bank account. Yung mga wala pong ninanakaw, yung bank account po nila, naroon ng mga pera nila. Ngayon, makakakita katulad po nung kay Corona, kung nasubaybayan nyo yun. Ang liliit po ng bagay. Pati po yung, bakit hindi mo nilagay dito yung parking lot ng condominium mo? Condominium? Parking lot? Po siya, kahit pangkaraniwang vlogger, merong condominium eh. Hindi pala pangkaraniwan. Yung mga big time pala. Yung mga big time na vlogger, napapanood nyo naman, naggaganon ng mga pera eh. Yung pa kayang matagal ka ng abogado di Campanilla. Isang condominium, di ba ganun lang yung pinagtalunan nila? Sabi ko po, makakakita ka talaga, lalagyan mo lang na mali siya eh. Lahat na makita mong pera dyan, sasabihin mo lang na galing yan sa nakaw eh. Ang problema, na-establish na ni BP Sara na malakas kumita yung asawa niya. Di ba? Putya, may pagkakautang ayon kay BP Sara, merong nga may congressman na may utang kay BP Sara, milyon-milyon. Tapos hanapan nyo yung bangko ni BP Sara, sasabihin nyo na nakaw yan. isang asawa ng congressman yan hindi kami nagsabi niyan, si BP Sara. Isang asawa ng congressman may utang na milyon-milyon sa kaso. Putya, paano nyo establish na yung pera ni BP Sara ay galing yan sa nakaw? Maganda na kayo dahil mabubuksan ang bank account. Pag nabuksan, panalo na kayo. Okay, ano ba yung mga sinabi ni De Lima? Ayan yung mga hindi po gano'n nakakasubaybay pasensya na kayo kasi excited lang tayo sa ating ganun talaga pag may bago kang trabaho. Actually, yung trabaho na yan hindi po para pagkakitaan eh. Trabaho na yan yung parang yung
kaya ko rin yung ginagawa nila, yung mga binabanatan mo na sinasabi mo ng mga banban dahil tagapagbasa lang ng mga balita. Eh, napapatunayan ko po. Sa aktual. Okay. Ayon po kay Dilima, tignan nyo ha. Tignan nyo po, eto po yung bagong recruit nyo. Tignan nyo. May mga bulong na hindi na raw uusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dead on arrival daw, kulang sa boto. Tapos na bago pa magsimula, maging ang Pangulo tila nais ipakita na wala siyang kinalaman o kagustuhan dito. Tignan nyo nga, kung kayo po yung nagsampa na impeachment at eto ang prosecutor nyo, naniniwala sa bulong.